mga mare! Kahapon nga ito mga mare, mga alas 5 ay inaantok na siguro kaya nagmumuryot kaya ayan, nilaro-laro ko muna. Ewan ko ba sa batang to ngayon mga mare, napakainit ng ulo niya. Iba na naman yung ugali niya mga mare, napakaiyakin niya ngayon. Sa dede lang, Diyos ko, lagi kaming nag-aaway. Lagi nga siyang gutom mga mare, kaya lang kailangan mo muna siyang utuin bago nga niya sipsipin yung dede niya. Pwede ba Rio? Ayan nga, sinubukan kong pinasubo sa kanya yung daddy niya pero nanggigigil lang siya. Sa edad niyang 3 months mga mare, hindi pa naman siguro tumutubo yung ngipin niya. Diyos ko, grabe siyang manggigil sa mga chupon niya. Pinapabayaan ko na nga siyang humawak ng daddy niya dyan. Paano ba naman yung nagbubusit pag ako ngayon naglalagay dyan sa bibig niya? At saka naninira siya ng gatas mga mare. Binubula niya sa bibig niya pag talagang pinipilit ko siyang padidehin. Lilamusan ko na sana siya mga mare, kaya lang hindi ko nga siya maayos kanina. Paano ba naman yung umiiyak? Kaya yan, inutu-uto ko muna. Tapos gusto ko nga sana ipadidehin muna. Kaya lang ayan mga mare, nag-aaway lang kami dito sa daddy niya. Sinisira niya lang yung gatas niya. Ewan ko ba sa batang to, bakit marunong na siyang manira ng gatas? Tapos nga nung 6:30 mga mare, nakatulog na nga siya kasi nga kanina pa siya nagmumuryo. Dark blue nga sana na long sleeve yung papasuot ko sa kanya, kaya lang medyo malaki pa yun. Ito na nga lang strap yung pinasuot ko sa kanya dahil saktong-sakto lang at presko pa yung tela. Tingnan niyo naman mga mare, sa kabusitan pa ng bata, nakasabunot pa talaga siya sa buhok niya. Hindi ko na nga siya pinakialaman dyan mga mare, baka nga magising pa. At ayan na nga, 30 minutes pa lang yata siyang natutulog, nagising na naman, kaya yan, ginugyuk ko nga siya. Ewan ko ba sa batang to, anong gusto niya, talagang nagiging iyakin siya ngayon, tsaka namumuyat siya. Sabi ko nga kay Papa Choy, parang mas namumuyat pa yata siya ngayon kaysa nung baby siya. Diyos ko, ano eh. Gustong gusto niya hatang naamoy yung kilikili ko, kaya yan, sinubsob ko na talaga siya sa kilikili ko. Dahil nga gusto niya lagi siyang dumidede mga mare, tapos nai-istorbo nga yung tulog niya. Sabi ng mama ko, isanayin ko daw siyang mag-pacifier. Kaya lang mga mare, 4 na klase ng pacifier na yung binili ko, talagang ayaw niya. Tapos ayan, nagising na naman siya ng alas 3 ng madaling araw. Diyos ko, nagalit nga ako kay Papa Choy, bakit mo nilalaro ng ganyang oras? May pasok pa naman yung panganay ko, nai-istorbo din yung tulog niya pag ganyan. Natulog na nga lang yata sila ni Papa Choy, mag-aalas 5 na niya. Saglit lang nga siyang umiglip, tapos nagising na naman siya. O dahil yata maagang nagising mga mare, na aga-aga niya nga inaantok, tapos dinuyan ko lang siya ng konti, tulog na. Saktong kahatid pa lang ng Papa Choy sa bunak, tulog na nga itong bunso namin. Pero syempre pag maagang ganyan, iidlip lang siya, tapos mas mahaba yung tulog niya pag hapon na. Pagka-idlip nga dyan mga mare, kagising niya pinadedi ko, tapos nagpaaraw nga kami dito sa labas. Maganda nga mga mare na napapaarawan namin siya tuwing umaga dahil nga nawawala yung halak niya dito sa lamalamunan niya. Pagkatapos ko nga arawan mga mare, pinagpahinga ko nga lang siya ng konti, tapos ayan, liliguan na namin. Hindi na nga siya kasya dun sa palangganang binili ko nung baby siya mga mare. Nidaro-laro ko muna nga siya ng konti para nga hindi siya magmuryo. At nga itong buhok niya ay sobrang kapal na. At nga isang patak ng shampoo lang yung nilalagay ko sa kanya, pero ngayon, Diyos ko, medyo dinadamihan ko na dahil nga hindi siya bumubula. Hindi na nga lactacid yung gamit namin ngayon mga mare, ito na nga Johnson yung ginagamit namin. Pero in fairness naman dito sa Johnson na gamit namin mga mare, napakabango nga. At ayan nga, press ko na naman yung baby namin. Dahil malamig na naman yung panahon mga mare, namumulang na naman nga itong pisngi niya. Kaya nilalagyan ko ng moisturizer ulit. O siya mga mare,